yung father nyo kasama pa rin? Kasi sabi nyo before, your father would be helping also. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. May pag-uusap sa mababa yung tax ratings recently due to the Senate dun sa Congress hearing. I will not answer that question. Is Yusek Zulaika back? Yes, I'm sorry. Yes. Is Yusek Zulaika Lopez back? Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siyang Davao and then hospitalized siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito. Noong January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito and then she said hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Ma'am, kamusta po sa INC? Meron ba makikipag-usap kayo sa INC? Dahil sila po yung nag-rally against para wag ituloy yung impeachment. Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir. Pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng numbers in Senate? Nagtanong ka na, sir. You think you have the numbers in the Senate to be acquitted? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Ma'am, Nagtanong ka na, ma'am. Wala pa. Ma'am, would you consider former President Duterte to be your lead defense? He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this ma'am, year. kamusta po ang staff ng OPP after they heard about the impeachment po, ma'am? Ano po naramdaman po nila na when you were impeached by the House? Ano po naramdaman ng staff ng OPP in general? Are they sad? Are they worried po ba, ma'am? Hindi ko alam nila na pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ma'am, you will appear sa impeachment court, ma'am, if ever. Ha? Will you appear sa Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para sa black propaganda against you? Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Doon muna tayo sa God Save the Philippines. So ma'am, will you dissuade or encourage your supporters in case they would go sa street to rally? Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So, merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Sabi ninyo, hindi nyo pa masabi if you have enough numbers in the Senate for an acquittal. Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate acting as an impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers.
votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Ma'am, do you feel betrayed? Maraming mga congressmen from Mindanao voted yes. 70%. I'm so sorry for I mean, Ah, how do you feel about it? Ang daming Do I taga-Mindanao. feel betrayed? How do you feel ang daming taga-Mindanao ng Actu- congressmen? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends. Yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Oo. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question. Ma'am, last on impeachment, nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa House under last session day? Or may nag-PM ba sa inyo? Naka-receive po ba kayo or may nag-tip sa inyo? Yes. Oo. Si JC. Si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog ka na, JC, kasi ang mangyayari ay mangyayari kaya sera-sera. Diba? Ma'am, comment nyo lang po, ma'am. Alam ko matagal na ito, but the QC Prosecutor's Office ibinasura yung patong-patong na kaso against you. Yes. What was your initial reaction about that? And second po, any updates sa security details natin, ma'am? Tuloy po ba yung pag-hire po natin ng private Okay, security? hindi ko nasasagutin yan, ha? Dun lang tayo sa God Save the Philippines. Ma'am, Okay. last na lang po ma'am on my end. Ma'am, you said God save the Philippines. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue na ito? Nagkaroon ng issue sa impeachment na ito? Parang, ano po yung nakikita yung problem sa Philippines ngayon at bakit nila inuna itong impeachment na ito? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since na nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s, magulo. Well, sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, ngayon, nagbabadya ang gulo sa Mindanao. So, parang wala namang nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil, kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basehan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa
na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, ma'am, And because of that, tapos na tayo. you will run for presidency because of that. Diba? Ma'am, thank you. Maraming salamat sa oras ninyo. Magandang umaga. VP Sara, binasag na ang katahimikan. Naging matipid si VP Sara Duterte sa kanyang mga sagot sa isang press briefing kanina. Ayon kay VP Sara, tuloy ang kanilang trabaho sa gitna ng kinakaharap niyang impeachment. Maraming iniwasang tanong si VP Sara sa mga kapatid natin sa media. At seryoso si Inday Sara sa kanyang mga sinasabi. Comment down ang inyong opinion sa napanood ninyong press con ni VP Sara Duterte. Abangan natin ang mga susunod na mangyayari sa impeachment na kinakaharap ng ating Vice Presidente. Kung gusto ninyong panoorin ang kabuoang press conference ni VP Sara, ay maaari kayong magtungo sa Office of the Vice President of the Philippines sa kanyang Facebook page. Maraming salamat at magkita-kits ulit tayo sa susunod na update dito sa impeachment na kinakaharap ni VP Sara. Maraming salamat.